Today is Sunday, September 3, 2023. I-chart natin si GFC, MBT, BPI at SM. Tara! Unahin natin pag-aralan si GFC. Dito sa monthly chart, parang bumubuo si GFC ng ascending triangle pattern, no? Kadalasan, ang ascending triangle pattern ay bullish. Ibig sabihin, mataas ang probability na i-break nito yung resistance at magpatuloy ang uptrend. Pero syempre, may probability pa rin na mag-fail yung pattern na yan. Ngayon, ang titingnan natin kung mabre-break ba niya yung resistance. So, once na na-break niya yung resistance, I think opportunity to buy or add shares yon. At ang isa pa nating titingnan, itong slanting na line. Diyan kasi tayo magbe-base ng cut loss. So, i-label muna natin to as support. Ngayon naman, i-check natin kung ilang percentage yung cut loss natin. So, ang magiging cut loss natin is around 15% or lesser. So, yun, lagi natin i-consider yung cut loss para ma-protect yung capital kasi anything can happen kahit bullish pattern pa yan. Next is stock si BPI. Kung pagmamasdan natin dito sa monthly time frame, mukhang approaching si BPI sa resistance. Pero sa palagay ko mukhang maganda naman ang pinapakitang galawan ni BPI. I think uptrend naman si BPI. Kung titingnan kasi natin, nag-crossover yung mga moving averages. I think good sign yon. Ang tanong ngayon kung saan ba yung magandang entry. In my opinion, ang magandang entry once na lumapit yung price sa pulang moving average. Yung pulang moving average is EMA 25. So, pasensya na guys, hindi kasi siya nag-a-appear. Hindi nag-a-appear yung value dito sa gilid. Anyways, yung pulang moving average is EMA 25. Pero mag-set pa rin tayo ng cut loss, mga 10%. Para protected pa rin yung capital in case na di tumuloy yung uptrend. Tapos, tingnan natin yung RSI. Base dito, hindi pa naman overbought. Pero, pwede natin makonsider yung risk as medium. For me, hindi naman high yung risk since blue chip naman si BPI at yearly nagbibigay ng dividends. Yun nga lang, mabagal yung movement ni BPI. Kaya kailangan talaga dito ng matinding pasensya. So yun, huwag natin kalimutan na i-consider yung cut loss kasi tingin ko yung risk is medium. Okay, next si MBT. Dito sa 3-month time frame, uptrend pa naman si MBT since nag-recreate ito ng higher highs at higher lows. Yun nga lang, may pagka-laggard yung rally ni MBT. Kung i-compare natin kay BPI at BTO, despite na siya yung cheapest among the three. Draw tayo ng line. If in case na lumapit yung presyo sa slanting na line, I think opportunity to buy or add shares yon. Kasi kung valuation ng pag-uusapan, ang layo pa nung fair value sa current price, which I think it makes MBT attractive.
At magbibigay pala ng cash dividend si MBT ng 0.80 cents per share. At ang ex-date ay sa September 7. So may chance pa talaga na bumaba yung price ni MBT dahil sa ex-date. Pero in my opinion, once na bumaba yung price, I think opportunity to buy nga yun. Basta hindi siya nahuhulog dun sa trendline support. Okay, next is SM. Nung tinitingnan ko yung chart ni SM sa bigger picture, mukha siyang nasa distribution stage. Posible kasing death cross ito. Pero I think pwede pa naman ma-disregard yung death cross. So, paano nga ba ma-disregard yung death cross? Ma-disregard yung death cross once na na-crossover ulit yung mga moving averages. So, yun, lagi tayong mag-base palagi sa price action kasi yun yung magbibigay sa atin ng clue kung ano yung next move natin. Kasi anything can happen naman. Sa ngayon, magpapas muna ako kay SM. I think hindi pa attractive yung price niya sa ngayon.